Manaming Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. At tunay nga po, Panginoon, na dumarang po kami sa pinakamahalagang bahagi ng aming gawain, ang pakikinig at pagtanggap ng mga salita ihayag po sa aming kanalitan. That's why we pray, Father God, na patuloy mo kaming patubay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya ang Ama ng karunungan at ang kaalaman na igawad mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Mula sa umpisa hanggang sa matapos, kaya mo, Ama, na lagi po naming taglayin ang mga salitang ito sa buhay ng bawat isa sa amin upang lalo kaming tumibay sa aming mga paglilingkod at sa aming mga pananampalataya. Pagpalain mo rin sa oras dito ang lahat ng mga kamay na walang sawang nagkakaloob ng kailang handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik at ang dumako ng kapapala sa kanila. At gamitin mo mga salabi ito sa patuloy na pagpapalaganap ng gawain at ministeryo pinagkatiwala mo sa aming iglesia. Purihin ka, Panginoong Diyos, at ibinabalik namin sa iyong patuloy pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Colossians chapter 2. Kolosas, Kabanatang 2. Colossians chapter 2, 11. 2, Until 15. 11 hanggang 15. Kolosas 2, 11 hanggang 15. Sabay-sabay po. Na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuling ni Kristo na nangagulibing nakalakip niya sa bautismo na kayo na may muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay at nang kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuling ng inyong laman ay Kanyang binuhay kayo nakalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi na ayon sa atin at ito'y Kanyang inalis na itinakaw sa krus. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, siya ay may ilagay niya na hagsayag na kahiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Apostle Pablo explained to us about the circumcision of Christ. Ipinapaliwanag po ni Apostol Pablo sa mga talatang ito yung tinatawag na pagtutulig kay Kristo Jesus. Now, we believe God's promise about our resurrection. Bawat sa po sa atin ay naniniwala doon sa pangako ng Diyos na muling magkabuhay. Resurrection not only says about salvation, it's really in the last day, we will get eternal new body. Ang muling pagkabuhay hindi lamang tumutukoy sa ating kaligtasan, kundi sa pamamagitan nito'y magkakaroon tayo ng bagong katawan. After dying our this physical body, we will receive spiritual eternal new body. Pagkatapos po ng kamatayan ng ating katawan, tayo po naman ay tatanggap ng isang spiritual na katawan. That's why for the resurrection, we have really understand about the circumcision of Christ. Kaya man para doon sa ating muling pagkabuhay, ay kailangan natin maunawaan ang pagtutulig kay Kristo. All the men, we connect to first man Adam. Lahat po ng tao ay nakaugnay pa rin sa unang Adan. Especially our physical body, all we are connected to first man Adam. Lalo na pagdating sa ating pisikal na pangangatawan, lahat po tayo konektado sa unang Adan. It is already scientists by their researching, they announced that all the men in the world, they came from only one mother. At tinutukoy mismo ng siyensya na sa pamagitan ng kanilang pag-eksperimento na lahat ng tao ay nagmula lamang sa isang tiyan. They said that mother, one mother, who stayed in Africa. All the men came from the African woman. Na kung saan ang inang iyon na tinutukoy ay nananatili doon sa Africa at naninirahan sa Africa. But through Bible we can understand that woman, Eve, Hawa is not from Africa, from the Garden of Eden. Pero maliwanag po sa ating mga pangunawa na yung babae na tinutukoy na si Eva ay hindi po galing sa Africa, kundi siya po'y nagmula doon sa hardin ng Eden. Yesterday, I got
my grandson, Jinyoung's son, grandson. Kahapon po'y naipanganak na yung aking apong lalaki kay Jim Yong. And Jinyoung said, his son, like I said, resembled grandfather. At nabagit nga po ni Jim Yong na yung aking apo ay kamukha ng kanyang lolo. Because, like as my sons, 50% my son from my blood, from 50% from my wife. Sapagkat alam naman natin na sa aking mga anak, 50% ay nagmula sa aking lahi ng dugo at 50% naman ay galing sa aking My asawa. grandson, granddaughter, 25% from myself. Samantalang naman po yung aking apong babae ay 25% ay galing sa akin. Same. There's no difference. American, Korean, Filipino, all the men we came from first man Adam. At naniniwala tayo, walang pagkakaiba namang lahi nating Koreano man, Pilipino, Amerikano, lahat po tayo galing sa isang ina. That's why when first man Adam becomes sinner, all the men become sinner and die. Kaya naman ang unang Adan ay nagkasala, lahat ng tao ay namamatay. Especially today, this circumcision of Christ, that is says about our this simple body died on the cross of Jesus Christ. Maging sa kasalukuyan, ito pong binabanggit na pagtutuli ni Kristo ay mahalaga po doon sa ating lumang pagkatao na namatay kasama ni Kristo sa krus. Now we are still alive, diba? We have life within our body. Nananatili po tayong buhay sa kasalukuyan at ang buhay na iyon ay mula sa ating katawan. But this physical life of our body came from first man Adam. Pero alam natin ang buhay na nararanasan ngayon ng ating pisikal na pangatawan ay galing pa rin sa unang Adan. But there's no life in the first man Adam's life. Pero wala po tayong tataglayin ang buhay mula doon sa buhay ng unang Adan. Only through last Adam, Jesus Christ, we can get eternal life in our body. At mararanasan lamang po natin ang buhay na walang hanggan para sa ating katawan. Ito'y magmumula doon sa ikalawa at huling Adan. Old Testament times, God called Abraham. And then Abraham's family went to Canaan. Sa lumang tipan ay tinawag ng Diyos si Abraham na kung saan dinala ang pamilya ni Abraham doon sa Canaan. According to Genesis chapter 17, when Abraham became 99 years old, God made covenant with Adam. Sa Genesis kabanatang 17, nang siya po ay dumako doon sa edad na siyam na putsang, ay gumawa ng pangako ang tipan ng Diyos. He said to Abraham, you need circumcision in your body and all your family, even though until your son. At sinabi nga po ng Diyos sa kanya na kailangan kang tuliin kasama ng iyong lahi. But if they, somebody not accept circumcision in their body, he could not be died. At kung mayroon sa iyong lahi na hindi tatanggap ng pagtutuli, siya ay mamamatay. That's why we can understand Abraham also accept circumcision, and then God allowed to him get his own son, Isaac. Kaya naman magiging maliwanag sa atin na maging si Abraham ay tumanggap din ng tinatawag na pagtutuli, kaya naman tinanggap niya yung pangako ng Diyos sa kanya na kanyang anak na si Isaac. That's why even though when Isaac gave birth child after 8 days, he accepted circumcision. Ganoon din naman po ang nangyari sa lahi ni Isaac na matapos po siyang magkaroon ng anak. Sa loob ng ikawalang araw, ito po itinuli. Because you know why 8 days? Because that is shadow of the resurrection of Jesus Christ, Jesus' day. At yung po ikawalang araw na yon ay anino po ng ating pong Panginoon Jesus. That's why today we are not worship to God on the Saturday. Sunday, the 8 days, the day of Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit hindi po tayo nananambahan tuwing Sabado, kundi tayo nananambahan sa ikawalang araw na kung saan ay linggo. It was promised about covenant with from God to Abraham, his family. At ito po ay naging pangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang naging lahi. Because when Adam commissioned to God, all the men belong to devil. Sapagkat ang si Adan ay nagkasala, lahat ng mga tao ay nakabilang na kay Satanas o sa diablo. Like I said, Genesis chapter 3 verse 14, God said to serpent, Satan, you will live
you shall eat dust all the day of your life. Ganun lang ang sinabi po doon sa Genesis, Kabanatang 3, Talatang 14, na sinabi ng Diyos doon sa ahas, na susumpain sa higit sa lahat ng hayop at magiging ang alabok ang kakanin mo sa araw. This meaning of the dust, that is our body. At yung alabok na yun ay kumakatawan sa ating katawan. Because God created our body from the dust. Na kung paano ang ating makatawan ay nilikha ng Diyos mula sa alabok. After Adam and Eve obeyed Satan, God allowed to Satan, the devil, eat our physical body. Ibig sabihin, magmula po nang sumunod si Adan at si Eva sa tinig ng ahas, tayo po ay naging kakabilang na kay Satanas. Which means the Satan, the devil, owner, master of become master of our physical body. Ibig sabihin, ang diablo na ang iyong nagmamay-ari o naging amo ng ating physical na pangangatawan. That's why Adam and Eve, after commission to God, they hide under the tree. Iyan ang dahilan kung bakit matapos magkasala si Eva at Adan, nagtago po sila doon sa likod mismo ng punong kahoy. Before commission to God, people become sinner, they did not be ashamed even though naked. At bago nga po sila nagkasala, alam naman po natin na hindi po sila nagkakaroon ng pamanghiya sa bawat isa, bagamat sila ay hubad. But after commission to God, they feel shame and then hide under the tree. Pero matapos po sila magkasala, ay naranasan nila yung kahihiyan at sila ay nagtago doon sa likod ng punong kahoy. Today, all the men also saying, we afraid to reveal our sin to others. Yan din ang kalagay ng mga tao na hindi natin iyahayag yung ating kasalanan sa ibang tao. Even though Christians, but today, almost Christian, they don't like says about their sin in the public place. Kaya nga po kahit ng mga Kristyano, hindi po natin sinisiwalat yung ating kasalanan sa mga pampublikong lugar. Why? Because they don't really understand the Bible about the sin and about the salvation. Sapagkat hindi pa nila intindihan yung sinasabi ng Biblia tungkol sa kasalanan. Please from now, do not afraid about your sin. Pero mula ngayon, huwag tayo matakot sa ating nagawang kasalanan. Automatically, we have sinful body. Our body, there's full of the sin in our body. Bawat isa po sa atin ay nagtataglay ng isang makasalanang katawan at ang ating katawan ay puno ng kasalanan. That's why Romans chapter 6 also saying, all the men crucified on the cross, for this simple body died for the sin. At sa Roma Kabanatang 6, may sabi doon, lahat ay namamatay kasama ng ating makasalanang katawan doon sa krus. Of course, this our old man, that is our soul, ourselves. Sapagkat alam natin yung datihang pagka tayo kumakatawan sa ating kaluluwa. But problems, this our soul is connect to this physical body. Pero nagiging problema nga po, kasama po ng ating kaluluwa na nakaugnay sa ating physical na katawan. That's why automatically all the men's thinking is evil. That is chapter 6. Yan ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga tao, ang lahat ng ating mga isip ay masama. That's why chapter 6, you can understand God killed all the creatures by the blood because men's all the time men's thought is evil. Kaya naman kung babasahin natin ang Genesis Kabanatang 6, ay nilipon ng Diyos ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng baha sapagkat ang kanilang isip ay napakasama. It's true. Thanks God, because every day I can see my sin. At alam natin na iyon ang katotohanan at nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat nakikita ko lagi ang aking kasalanan. But I am free, even though I have sinned. I am free in God. Pero ako'y malaya na, kahit bagamat ako'y nagkakasala pa rin sa harapan ng Diyos. Really, I believe my ultimate only died on the cross is Jesus Christ. Sapagkat alam ko ang aking datihang pagkatao'y namatay ng kasama ni Kristo sa krus. Also, I have died. Already, I died to the road with Jesus Christ. At namatay na ako doon sa kautusan kasama ni Yesu Kristo. That's why I am not under the law, under the grace of Jesus Christ. Kaya naman wala na ako sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya ni Yesu Kristo. Really, that's why I can really humble to God because I can see my sin. Yan ang dahilan kung bakit kaya ko magpakumbaba sa harapan ng Diyos sapagkat nakikita ko ang aking kasalanan. That's why I cannot judge others because
I can see my sin every day, all the time. Yan ang dahilan kung bakit wala akong karapatang pumatol sa bawat isa, sapagkat ako mismo ay nakikita ko yung aking kasalanan araw-araw sa aking buhay. That's why I told to Karangan, our members, do not hide your sin from God. Yan ang dahilan kung bakit nasabi ko sa mga miyembro sa Karablan na huwag niyo itatago ang inyong kasalanan sa harapan ng Diyos. You also say, do not try to hide your sin from God also to the others. Ayan din ang dapat natin gawin, na huwag natin gagawin itago ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ibang tao. We have all proud. We want to protect ourselves. Bawat sa sa atin ay kakaroon ng pagmamalaki sapagkat naipagmamalaki natin yung mismo ang ating sarili. This kind of mind, that is old man. At alam natin ang kaisipang ito ay magmula doon sa ating datihang pagkatao. That's why until our old man died, we are afraid our sin to God. Iyan ang dahilan kung bakit hanggat hindi namamatay ang ating datihang pagkatao, ay natatakot tayo sa kasalanang nagawa natin sa Like Diyos. Adam and Eve, when they commissioned to God, they hide under the tree. At katulad din po ni Adan at Eva, nang matapos sila magkasala, nagtago sila sa likuran ng puno. Not this all, diba? They made skirt by the leaves and hide. At hindi lamang iyon, kundi sila po'y gumawa ng kanilang mga kasutan, nagtatakip sa kanilang kahubaran. They want to hide their sin from the God. Ibig sabihin, tinatago nila yung kasalanan na nagawa nila sa harapan ng Today, Diyos. even the Christian today also same, diba? They want to make a skirt, they can buy the leaves and then hide from God their sin. At yan din ang nangyayari ngayon sa mga mananampalataya na gumagawa sila ng kasultang, nagtatakip sa kanilang kasalanan na nagawa sa harapan ng Diyos. Because their old man is still stronger. Sapagkat mas matatag pa rin na nabubuhay sa kanila ang datihan nilang pagkatao. Thanks God, because my old man already died on the cross. At nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat yung aking datihang pagkatao ay namatay na sa krus. And then I really understand there's no good in my body. That was Apostle Pablo. At ang nawa ko mabuti, katulad ng sinabi niya po sa Pablo, walang mabuti sa aking naninira. That's why every day I pray to God, because I know myself. Kaya naman araw-araw ako'y nananalangin sapagkat kilala ko ang aking sarili. I know I am not really strong. I cannot keep promise to God. At hindi ako ganun katatag na kung saan hindi ko rin kayang tuparin ang lahat ng pangako ko sa Diyos. Sometimes I want to do, diba? I want to do, but I cannot. Na minsan nga po ay nasasabi kong gusto kong gawin ito pero hindi ko magawa. Even though in my prayer, not really promise to God, but in myself, okay, I'll change it. I'll do like this, but I cannot do, okay. Na maging sa aking mga panalangin, bagamat hindi ko ito nasasabi, pero sa aking sarili sinasabi ko na gusto ko na magbago. Ngayon ay magbabago na ako, pero hindi ko pa rin That's magawa. why Jesus said, do not swear to God, diba? Because you cannot keep your promise. Only just you said to God, yes or no. Iyan ang dahilan kung bakit nasabi ng ating Panginoon, huwag kang mangako sa Diyos kung hindi mo kayang tuparin. Sapat na oo, o kung oo, hindi kung hindi. I know myself, I cannot keep promise to God. At nakikilala ko ang aking sarili na kung saan hindi ko kayang tuparin ang aking mga pangako sa Diyos. Even though I have to promise to God, again, I fall down. I fall down from that. Totoo nga po na ako'y nangangako, pero ako'y nabibigo. Thanks God, because with Jesus Christ, my old man died on the cross. At ako'y nagpapasalamat sa pamamagitan ng Yesu Kristo, ang aking datihang pagkatao ay namatay sa krus. And then, really, I'm thanks God because for my resurrection, I have accepted subculture of Christ. At nagpapasalamat ako sa Diyos na para sa aking muling pagkabuhay, ako'y tinuli sa tuli ni Kristo. Already you understand, diba? Abraham's father, he was the making the idols. Naunawa natin mabuti kung anong naging buhay na naging tatay ni Abraham na kung saan gagawa siya ng mga tributo. At the time, God called Abraham from the Chaldea Ur. At yun ang panahon na kung saan tinawag ng Diyos si Abraham mula doon sa Chaldea Ur. When he was 50 years old. At ito po'y nasa edad na 50. But only 99 years old, God made covenant with Abraham about the mission. Pero ang tipan ng Diyos na ginawa kay Abraham ay nangyari lamang nang siya po'y nasa edad na 99. We cannot kill our body. Hindi po natin kayang patayin ang ating katawan. That's why God commanded to Abraham,
remove the skin your body, and then throw away. Kaya naman, ang iniutos kay Abraham ay kailangang alisin yung sobrang balat sa kanyang katawan at itapon. Yeah, because we have to, from Abraham, all the God's people must separate from the Satan, the devil. Sapagkat mula kay Abraham, lahat ng mga tao ay kailangang mahiwalay kay Satanas, sa diablo. Yeah. That's why the meaning of the skin, that is Satan's power. At yung balat na ginaalis na yon doon sa pagtutuli ay kumakatawan kay Satanas, yung kanyang kapangyarihan. Like this, Exodus chapter 4, after God called Moses, when they go to the Egypt, God want to kill Moses. At yan din ang nangyari doon sa Exodus 4 na kung saan binalak ng Diyos na patayin si Moises. But at the time, Moses' wife understand about circumcision. Pero yung naging asawa ni Moises ay naunawa ng tungkol sa pagtutuli. That's why, because the Moses son did not accept circumcision, and then go to the Egypt with Moses. At dahil nga po isa sa mga anak ni Moises ay hindi tumanggap ng pagtutuli, sila po'y pumupunta sa Ehipto. Yeah, that's why this Moses' wife removed the skin of the son and then throw in front of the Moses. Iyan ang dahilan kung bakit yung mismo kanyang asawa ang nagtuli sa kanyang anak at itinapon ang balat na ito kay Moises. That is sign of the God's people, circumcision. At iyon po yung tunay na senyales ng bayan ng Diyos ang pagtutuli. That is sign of the really separate from the devil. Through circumcision. At ito po yung senyales na kung saan sila po'y nahiwalay na sa diablo sa pamagitan ng pagtutuli. That's why all the Israel people, Hebrew people, they must accept circumcision as the meaning of as separate from the Satan. Kaya naman lahat ng Hebreo, maging lahat ng mga Israelita ay kailangan pong matuli sapagkat ito yung senyales na sila hiniwalay sa diablo. We have to really separate from Satan. At kailangan nating mahiwalay kay Satanas. Yes. Because but today, we cannot accept circumcision. Pero sa kasalukuyan na hindi po natin matatanggap ang pagtutuli. Yeah, thanks God, because through water baptism, we can accept circumcision of Christ. Pero sa pamagitan ng bautismo, itinanggap natin ang pagtutuli kay Kristo. That's why you see again, Colossians chapter 2, verse 11. Colosas. Now explain to us, in Him, we also circumcised with the circumcision made with hand, without hand. Colosas Kabanatang 2, talatang 11 na sa Kanya ay tinuli rin naman kayo sa pagtutuli hindi gawa ng mga kamay. Yeah. By putting off the body of the sin of the flesh by the circumcision of Christ. Sabi niya doon sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. This is not only says about old men. Now it says about the body of the sin of the flesh. Ito hindi lamang tumutukoy doon sa ating datihang pagkatao, kundi tumutukoy din ito sa makasala ng katawan. Already people, so many times, I explained to you about our spiritual salvation. At maraming beses nga po na naipaliwanag sa atin ang ating spiritual na kaligtasan. Our soul can be saved by faith. Ang ating kaluluwa ay maliligtas para magitan ng pananampalataya. But today, I want to explain to you about our direction. This physical body's direction. Pero ang aking pinapaliwanag sa inyo sa gabing ito ay tungkol sa ating muling pagkabuhay na kung saan tataglayin ang isang spiritual na pangkatawan. That is our hope, diba? Our dear hope. At ito po ang tunay nating inaasahan. Like I said, Revelation chapter 20 from verse 4 says about first direction. Katulad po ng sinasabi sa pahayag 20, talata po ay 4 tungkol sa ating unang muling pagkabuhay. Those who connect to attend to first resurrection, they sit on the throne of God with Jesus Christ and God of all them. Na lahat na makasama doon sa unang muling pagkabuhay ay uupong kasama ni Kristo, kasama ng lahat ng mga tunay na nanampalataya sa Kanya. And then they have no power of the second death. At wala nang kapangyarihan sa kanilang ikalawang kamatayan. Yeah, like I said, 1 Corinthians chapter 15 explain about resurrections. At ito rin yung pinapaliwanag sa unang Korinto Kabanatang 5 tungkol sa muling pagkabuhay. What is first resurrection? When Jesus come again, His true people will join to His resurrection. Ano ang muling pagkabuhay na kung saan sa muling pagparito ni Jesus, makasama nila siya doon sa muling pagkabuhay. But other believers, they live from death at the millennium.
Samantalang ibang mananampalataya naman ay muling mabubuhay pagkatapos ng milenyo. But we can understand that is different direction, different glory of God. There is different glory. Pero kailangan maunawaan natin mabuti na magkaiba po yung kalwalatiang tatanggapin ng bawat isa. We need circumcision of Christ. Ang kailangan natin ay yung pagtutuli ni Kristo. Through circumcision of Christ, we have to put off the body of sin of this flesh. At para matanggap natin ang pagtutuli ni Kristo, ay kailangan natin hubarin yung katawang makasalanan. Yeah. Because verse 13, you being dead in your trespasses and then uncircumcision of your flesh. At katulad ng sinabi sa talatang 13, na kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman. We understand, we all died in our sin. Kaya nga po naunawa natin mabuti na tayo namatay na sa ating kasalanan. But Apostle Pablo said, also you being died because of the uncircumcision of your body. Pero pinapaliwanag pa rin ni Apostol Pablo na nabibilang tayo ng patay kung hindi pa natin natatanggap ang pagtutuli sa ating mga laman. And then from verse 14, 15, he explained about the crucifixion of Jesus Christ on the cross. At ipinapaliwanag naman yung 14 at 15 ang tungkol sa pagkapako sa krus ni Kristo. This verse 14 means not only Jesus Christ died the law, Jesus Christ destroyed the contract paper of from Satan to us, the slavery contract. Na binabanggit po ng 14, hindi lamang yung naging kamatayan ni Kristo sa krus, kundi binuburan niya na rin yung kontrata na nag-uugnay sa atin doon sa ating kaugnayan kay Satanas. Yes, because in the Garden of Eden, God said to Satan, you will eat the dust in the whole world. Kung paano nga sinabi doon sa Genesis Kabanatang 3, doon sa hardin ng Eden, na mula ngayon ay kakainin mo alabok. You will be master, owner of the whole man's physical body. Na ikaw mismo yung magiging Panginoon at magmamayari ng pisikal na katawan ng tao. And then all the men, physical body belong to you. At lahat ng mga tao ng kanyang katawan ay kabilang sa iyo. That's why Romans chapter 6, diba? Romans chapter 6. Roma, Kabanatang 6. Because without circumcision of Christ, we cannot really serve to God. Sapagat kung tunay na walang pagtutuli ni Kristo, hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos. That is 12, 13. 12 hanggang 13. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabay. Sorry po. Romans chapter 6, 12 and 13. 12 hanggang 13. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsusunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi handog ninyo ang mga sarili sa Diyos na tulad ng nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Verse 6, diba? Verse 6. All the man was crucified with Jesus Christ. Why? For the body of sin might be done away with Jesus. Sinasabi dun sa Isais na lahat ay nakakalakip na napako sa krus kasama ni Kristo upang tayo wag na maalipin pa ng kasalanan. Yeah. That's why we should no longer be slaves of sin. This physical body, through the body. Kaya naman, wag na tayo dapat maalipin pa ng kasalanan sa pamamagitan ng ating katawan. Yeah. It is old man. It is important our old man. But also, very important our this simple body. Napakahalaga po yung tinatawag nating katawan, datihan nating pagkatao, pero mas mahalaga yung ating salaring katawan. That's why not only our old man died on the cross, we have to kill our simple body on the cross. Ibig sabihin, hindi lamang yung datihang pagkatao natin ang mamamatay sa krus, kundi kasama rin ng ating makasalanang katawan. When this simple body died on the cross, Jesus Christ, we are no longer the slave of sin.
At kapag ang ating katawang makasalanan ay namatay ng kasama ni Kristo sa krus, hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Why? Verse 70 ba, he who has died has been free from the sin. Sapagkat sabi sa talatang 7, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Already I told you, even though our simple body died on the cross with Jesus Christ, but still we have body, diba? Means still we have sin. Katulad ng sinabi ko po sa inyo, na bagamat ang ating dating pagkatayo namatay ng kasama ni Kristo, taglay pa rin natin yung katawan. Kaya naman sa ating katawan ito, taglay pa rin ang kasalanan. But if we really by faith our simple body died on the cross with Jesus Christ, we are nearly from the sin. Pero kung sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang ating makasalanang katawan ay mamatay doon sa krus, tayo ay ligtas na doon sa kasalanan. That's why Apostle Pablo said, diba? Don't judge yourself. If you judge yourself, you are heresy. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng sa Pablo na wag mo nga hatulan ang iyong sarili, sapagkat kung nga hatulan mo, maging ang iyong sarili, ikaw ay kulto. That's why we also say, I am not judge myself, even though when I saw my sin. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko rin nahatulan ang aking sarili, bagamat nakikita ko ang aking kasalanan. Because I know about my simple body. Sapagkat nauunawaan ko ang tungkol sa aking makasalanang katawan. Until my simple body died, all the time, simple mind is in my body. Kaya naman, hanggat hindi namamatay ang aking makasalanang katawan, mananatili yung masamang kaisipan sa akin. Only just when I see my sin in my simple body, simple mind in my body, I just come to God and explain, God, this is my sin. At ang tanging ginagawa ko lamang sa oras na mamalayan ko yung kasalanan sa aking katawang makasalanan, ako'y lumalapit sa Diyos at sinasabi ko sa Kanya na ito ang aking kasalanan. But God, I know this sin, that's from the devil. At sinasabi ko sa Kanya, alam ko ang kasalanan ito'y galing sa diabo. That's why I pray to God, God, please kill this devil in my body. Kaya naman hinihiling ko na patayin niya yung diabo sa aking katawan. Yeah, of course, until we die, we cannot kill perfectly. Alam ko po na hanggang sa ating kamatayan, maliban sa ating kamatayan, hindi po natin magagawa itong lubusan. That's why all the time until we die, we need Jesus Christ. Iyan ang dahilan kung bakit habang tayo nabubuhay hanggang sa ating kamatayan, ay kinakailangan natin si Jesus Christ. That's why all the time Jesus said to disciples, and you have to be like us. Children. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na tumulad kayo sa maliliit na bata. Because these children, all the time, they depend on parents. Sapagkat katulad ng maliliit na bata, lagi silang umaasa sa kanilang mga magulang. Without taking care of parents, they cannot survive. Kaya naman kung wala ang tulong ng kanilang mga magulang, hindi sila mabubuhay. Like us, Matthew chapter 25, diba? The five virgins, they are wise, but five virgins, they are foolish. At katulad din ang sinasabi dun sa Mateo kabanatang 25 na kung saan tungkol sa 5 dalagang matalino at 5 dalagang hangal. What wise five virgins? Sino po yung tinutukoy na matatalinong dalaga? Their oil with them. Sila po yung nagtataglay ng langis sa kanilang mga ilawan. But foolish one, they have lamp, but they have no oil. Samantalang ang mga hangal, meron nga silang ilawan, wala naman silang langis. This wise woman, even though they sleep, but they know about themselves, they need only Jesus Christ. Kaya nga po sa kabila po na nakatulog man itong mga dalagang matatalino, pero naniniwala silang kasama nila si Kristo. Like as today, di ba? Last time, okay, I explain to you. Last time, Pastor Roy in Cambodia texted me. One Korean asked to join to his seminar. Katulad nga po ng nangyari po kay Pastor Roy na minsan ay nagmensahe siya sa akin na sinabi niyang iniimbitahan siya ng isang Korean na dumalo sa kanilang gawain. But when I checked the seminar, it's heresy teaching. Pero nang sinuri ko, yung Koreano na yon, na pastor na Koreano na yon, ay isang kulto. Yeah, in the Korea, we call celebration sect. Celebration like hut. In celebration hut. At sinasabi, ayun yung po yung tinatawag namin sa Korea na pagkabahagi ng kanyang kaligtasan. Yeah, usually they want to preach the gospel to other Christians. Ang totoo, ang gusto nilang pinapangaralan ay mga datihan na Kristiyan. When they preach the gospel, they are asking to other Christians, do you know your salvation? Kaya nga po, nagiging katanungan nila doon sa mga mananampalataya, alam mo ba ang tungkol sa iyong kaligtasan? Do you know about your salvation day?
Alam mo rin ba kung anong araw ka naligtas? We don't know our salvation day. Alam ko po na bawsa sa atin, hindi natin natatandaan yung araw ng kaligtasan. But they said, you can know. I know. All our believers, we know about our salvation. Pero sinasabi niya, iginigit nila na kailangan alam natin kung anong araw ng ating naging kaligtasan. Because after they call from unbelievers, all the other Christians, and then let them repent, to repent. Okay, repent, you are sinner, repent. Kaya naman ang ginagawa nila, na kapag tinawag nila yung mga datihan ng mga mananampalataya, sinasabi nila na ngayon, magsisi na kayo. And then they ask, after repent, did you repent? Yes, I have repent. At pagkatapos noon ay sasabihin, totoo bang kayo nagsisi? Yeah, they said, they declared to them, okay, today is your salvation day. At kapag naitanong sa kanila, ngayon ba talaga ikaw ay nagsisi? Ngayon ang araw ng iyong And kaligtasan. then they said, even though from tomorrow, you come missing to God again, no problem, again, because already we have saved from your sin. Kaya nga kahit na bukas magkasala ka, sa sunod na araw magkasala ka, wala nang problema sapagkat ikaw ay ligtas na sa iyong kasalanan. Yeah, that's why the head pastor of their group, last time, he died because sin, he has sin. At yung pinaka-pinuno po ng iglesia yun ay namatay, kailan lamang sapagkat siya ay nagkasala. Yeah, because through the church members' money, especially offering, they had good, big beginnings. Sapagkat ang ginagawa po ng pastor na ito, yung mga kaloob na ibinibigay ng mga miyembro sa loob ng iglesia ay kanyang pinangalakan. Especially they bought ferry boat and then offering. Sila po ay bumili pa ng isang ferry boat at ito ay naging I hanap. think 10 years ago, almost 300 students died by the ferry boat. Sila po yung nabalita sa TV na kung saan nakasakay sila sa ferry boat na maraming kabataan ang namatay. That's why he escaped the mountain and then died. Kaya po ang nangyari, pagkatapos po ng pangyayari yun ay siya po tumakas papuntang bundok at doon na namatay. Yeah, you know, Song of Songs, chapter 6. Do you remember? Last time I explained to you. Awit ni Solomon, kabanatang 6. The Solomon knocked the door of the wife. Na kung saan si Solomon ay kumatok sa pintuan ng kanyang asawa. Yeah, but the wife, like as a girlfriend, the wife, like a shadow of the brides of the young man. Pero alam natin na yung asawa doon ay kumakatawan doon sa kakasalan ng batang kautero. She said, already I cleaned my body, even my feet, and then change dress, and then already lay down to bed. Sinabi niya doon, ako'y naglinis na ng aking buong katawan, maging ang aking mga paa, kaya naman ako'y handa na sa pagtulog. Yeah, because you know that's a spiritual meaning. Already this woman means that thinking already I have sinned by Jesus Christ. That's why I am clean, already clean for the body, and then take rest. At ang ibig sabihin po ng sinasabi ng babae yun, na siya po'y ligtas na, kaya naman siya'y malinis na at napatawad na sa kanyang makasalanan at siya'y magpapahinga. This woman's mind is enough. Already I am saying, by your blood is enough. Don't intervene. Just I want to take rest. Ibig sabihin, sinasabi ng babae ito na sapat na sa akin, ako'y ligtas na, kaya huwag mo na akong gambalain pa, kaya ako'y magpapahinga na lang. How about Jesus Christ? Melting outside, hold the line until wet his hair by the door. Samantalang ang ating Panginoon Jesus ay nandoon sa labas ng pintuan at naghihintay sa kanya at siya hanggang sa mabasa ang kanyang buhok ng hamog. We need Jesus Christ until we die. Tandaan natin na kailangan natin si Yesu Cristo hanggang kamatayan. Like us, the wise woman and the children all the time until we die need Jesus Christ. Kung paano ng mga limang babaeng matatalino at mga maliliit na bata, kinakailangan natin si Yesu Cristo hanggang kamatayan. But so chapter 6, this woman, she believed already. I am saved by the blood of Jesus Christ. That's why don't disturb me. Samantalang yung awit sa is na kung saan yung babae na iyon na kinakatok ni Solomon ng hari ay sinasabing sapat na ako'y ligtas pamagitan ng iyong dugo kaya huwag mo na akong gambalain. Only take baths, I am clean and change dress. Ako'y naligo na at malinis na at ako'y nagpalit na ng aking damit. But how about Jesus Christ? All the time, He want to with us. He want to into the room and with His wife. Pero alam natin na paano tayo
kinakalingan ng ating Panginoong Jesus na nais niya lagi tayong kasama, maging hanggang doon sa kwarto. Yeah, Magpakailanman. how about Song 76? After this woman opened the door, there's no Jesus Christ. Pero napuksan ang babae doon sa awit ni Solomon, kabanatang 6, wala na doon sa Jesus. In the only door handle, there's only the sign of Jesus Christ. The color, diba? Color of the mustard. Ang makikita na lamang ay yung bakas ng kamay ng paghawak ng Panginoon. Yeah, we need to be careful of our salvation. Kailangan natin maging maingat sa ating kaligtasan. Yeah, Jesus said, no need doctor to the health, but the sick. Kung paano sinabi ng ating Panginoon Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit. Yeah, Jesus said, I've come to find sinner to repent. At kung paano sinabi ng ating Panginoon Jesus, ang hinahanap ko, ako'y naparito, ang makasalanan upang sila'y magsisi. Every day, it is really blessed. Every day you can see your sin from your body in your mind. Kaya naman isang pagpapala para sa atin na makita nating araw-araw ang ating mga And kasalanan. then every day you can come to the cross and hide again with Jesus Christ. Upang araw-araw din tayo makalapit kay Kristo at mamatay kasama niya. Young man, now you know why you cannot follow to Jesus Christ. Kayo mga kabataan, alam niyo ba kung bakit hindi kayo lubos na makasunod kay Kristo? Because still you are thinking you are owner of your life. Sapagkat lagi niyong iniisip na kayong nagmamayari sa inyong buhay. No, if you really believe you are old man and also simple body died on the cross, you are not owner of yourself. Hindi, kung talagang namatay ang inyong lumang pagkatao, kasama ng inyong makasalan ng katawan, hindi na ikaw ang nagmamayari sa iyong buhay. Yeah, already we died on the cross and Jesus Christ stay in us, live in us. Namatay na tayong kasama ni Kristo at si Kristo nang nabubuhay sa atin. Jesus became our master owner. At si Kristo ng ating Panginoon at nagmamayari sa atin. That's why we can give up ourselves and follow Kaya Jesus naman kailangan natin isuko o kaya natin isuko ang ating mga buhay at sumunod kay Kristo. But today, almost Christian, we don't like to follow Jesus Christ. Pero karamihan ng mga Kristiyano ngayon ay sumunod kay Kristo. Because stronger still are our old man, Sapat- our simple body. Sapagkat malakas pa rin na nabubuhay ang kailang dati ang pagkatao at pakasalan ng katawan. Our old man was died on the cross with our simple body. Ang dati ang pagkatao natin ay kailangang mamatay kasama ni Kristo sa krus kasama ng ating makasalan ng katawan. And when we died on the cross with Jesus Christ, with our simple body, we can join to resurrection. At kung mamamatay ang ating dati ang pagkatao kasama ng ating makasalan ng katawan, makakasama tayo sa muli. Yeah, 2 Corinthians chapter 2, 14, diba? Okay, 14 and 15 one more time, please. Ikalawang Korinto, Yeah, chapter 2, 14 and 15. 2:14 hanggang 15. Tatapat salamat sa Diyos na laging pinapagtatagumpay tayo kay Kristo. At sa pamagitan natin ay pinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Sapagkat sa mga iniligtas at sa mga napapahamak ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. This 14, true meaning is says about the law. But spiritually, please you understand, that is the paper. The paper is salvation contract with devil. Jesus Christ nailed to the cross. Ang ibig sabihin po ng 14 ay tungkol sa kautusan, pero ito'y kumakatawa doon sa kasulatan na kung saan tayo natubos ni Kristo mula kay Satanas dahil sa krus. Because already we died to the sin from our old man to our simple body. Sapagkat tayong lahat ay namatay na kasama ng ating datihang pagkatao, kasama na rin ang ating makasalanang That's katawan. why the devil, he's no more our master owner, our disciple body. Kaya naman ang diablo wala ng karapatan na magmay-ari sa ating makasalanang katawan. And then verse 15, having disarmed principalities and power, and he made public spectacles of them, and triumphed over them in it. Kaya sinabi niya doon sa 15 na sapagkat sa mga iniligtas at ang mga napapahamak, masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. Yeah, but other translate, in this way God took away Satan's power to assess you of sin. Means Jesus Christ
remove Satan's power from us, Satan's power on the cross. Pero sa madaling salita, ang ibig sabihin po nito sa pamamagitan ni Kristo ay binawi na ng Diyos yung kapangyarihan ni Satanas sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Because Genesis chapter 3, God allowed to Satan eat our physical body. Sapagkat mula sa Genesis kabanatang 3, ang Diyos mismo ang pumayag upang kainin ni Satanas ang ating katawan. But God removed this Satan's power on the cross about our this simple body. Pero inalis ng Diyos ang kapangyarihan ito ni Satanas sa ating makasalanang katawan sa pamagitan ng krus ni Kristo. It is like the same, diba? John chapter 3, 14 and 15. Jesus said, diba? Moses left up the serpent in the wilderness. Even so much the Son of Man be left up. Yan din po yung katulad ng sinabi po doon sa 1 Kabanatang 3, talatang 14 na kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. That is Numbers chapter 21, says about number chapter. At yan po ay natutukoy doon sa Bilang, Kabanatang 21. When they stay in the wilderness, they complain to God. Na sa pananatili nila doon sa ilang, sila po ay nagreklamo laban sa Diyos. They complain to God about their food and drinks, physical needs. Sila po ay nagreklamo tungkol sa kanilang mga pisikal na kakainin at inumin. That's why God sent to them serpent, poison snake. Yan ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagpadala sa kanila ng mga makamandag na ahas. Please you understand why God this poisonous snake came from God. God sent to them. Pero kailangan natin maunawang mabuti bakit nga ba pinadala ng Diyos ng mga makamandag na ahas ang mga Israelita. Yeah, because that is the message. This message. Now you complain to me all the time. You complain to me because of your food and drinks. But background of your complaint, this devil. At ang mga mensahe ito na sinasabi ng Diyos sa kanila, lagi kayong nagre-reklamo sa akin tungkol sa inyong kakainin at inumin. Ang ibig sabihin nito, kaya nyo nararamdaman ay dahil sa diablo. Like you said, John chapter 8, 44, right? 44. This devil is the father of the mother. And from first time, he has 9. At katulad din po ng sinasabi doon sa 1 Kabanatang 8, talatang 44, na kung saan si Satanas ay ang namumuno sa lahat ng mamamatay tao at sa ama ng kasinungalingan. Satan, he is the father, beginner of all the sin. Ibig sabihin, siya ang ama, siya ang pinagmula ng lahat ng mga makasalanan. All these Israel people in the desert, they complain to God because of Satan. Ibig sabihin, ang pagrereklamo na ginagawa ng mga salita sa ilang ay dahil kay Satanas. That's why God sent to them this serpent to kill. Kaya naman nagpadala ang Diyos kanila na makamandag na ahas upang sila'y patayin. And then when they repent, and then Moses went pray to God, God said to Moses, okay, you put the serpent on the pole. Sa pamagitan ng kanilang pagsisisi at panalangin ni Moises, iniutos ng Panginoon sa kay Moises na magtayo ng isang puno na kung saan naroon ng ahas. When they see the serpent put a snake on the pole, on the tree, they will leave. At ang sino mang titingin doon sa ahas na yon, matuklaw man siya ng ahas, siya'y gagaling. That is really important because still we have sinned, but the reason of the sin is from the devil. At naniniwala tayong napakahalaga ng mensahe yun na kung saan bagamat tayo nagkakasala, pero yung kasalanan na gagawa natin ay galing kay Satanas. That's why we have to really separate from this devil through circumcision of Christ. Yan ang dahilan kung bakit kailangan tayo mahiwalay sa diablo kay Satanas sa pamagitan ng pagtutuli ni Kristo. Through circumcision of Christ, when we died on the cross, we can really separate from the Satan, the devil. Sa pamamagitan ng pagtutuli ni Kristo, tayo po'y mahiwalay sa Kanya sa pamamagitan ng krus. Okay, I want to talk to you. Of course, until we die, you can see your sin in your mind until you die. At muli ko sinasabi sa inyo na hanggang sa ating kamatayan, makikita natin ang kasalanan na iyon na namamayani sa ating pisikal na katawan. Every day, that's why every day we have to die on the cross. Yan ang dahilan kung bakit kailangan araw-araw tayong mamatay doon sa krus. When you find your sin, you understand this sin, my sin, that from the devil. At habang nakikita natin yung kasalanan ating nagagawa, ang kasalanan iyan ay bunsod ng Satanas. God is not angry to your sin. At hindi na gagalit ng Diyos sa iyong kasalanan. You see on the Bible, God not angry to our sin.
At kahit natignan natin ang kabuuan ng Biblia, hindi siya nagagalit sa ating kabuuan ng kasalanan. Yeah. Only God really angry to devil, the Satan. At ang kinagagalitan lamang ng Diyos ay si Satanas, ang diablo. That's why when you find your sin, come to God and explain, God, I have sinned. Kaya naman kapag nakita natin ang ating kasalanan, lumapit tayo kagad sa Diyos at ipaliwanag natin sa Kanya ang kasalanan ito'y bunsod ng diablo. And then just really believe this my sin, that's from the devil, and then I must die on the cross today also. At paniwalaan mo na yung kasalanan iyon ay dahil sa diablo at kailangan mo lumapit doon sa krus upang mamatay kasama ni Kristo. Hallelujah. Amen. We need the resurrection. Ang kailangan natin ay muling pagkabuhay. If you want to join the resurrection, you have to be wise, like as wise 5 virgins. At kung gusto natin makasama sa muling pagkabuhay, kailangan tayong matulad sa 5 babaeng matalino. You need oil with them. Ang kailangan natin ay ang langis sa ating ilawan. If you want to get oil, that is not others. Like us, you have to be like us little children. At kung nais natin magkaroon ng langis para sa ating ilawan, matulad tayo sa maliliit na bata. Like a little children, they can see their sin all the time, every day. At katulad ng maliliit na bata, araw-araw nilang nakikita yung kanilang mga kasalanan. And then that time, through repentance and come to the cross, and again, kill the devil on the cross. At iyon ang dahilan kung bakit araw-araw ka rin lalapit sa krus ni Kristo. At kapag nakita mo ang kasalanan iyon, araw-araw mo rin patayin ang diablo. Through Colossians chapter 2, we can understand, Jesus Christ died on the cross, crucified Jesus on the cross. Kaya nga po sa pamagitan ng Colossus Kabanatang 2, maintindihan natin mabuti kung bakit namatay si Kristo sa krus. But spiritually, please understand, when Jesus Christ died on the cross, He judged the devil. He killed the devil. Pero sa spiritual, alam natin ang naging kamatay ni Kristo sa krus ay ang paghatol niya sa diablo. Jesus Christ, He really judged the devil in us, even though in our body. He judged the devil on the cross. Kaya nga po, hinatulan ng Diyos ang diablo sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. That's why same is the time of the Moshe put the serpent on the tree. At katulad ng pangyayari dun sa panahon ni Moises na kung saan naglagay ng ahas sa tulos si Moises. That's why when they saw the serpent, the tree, they understand that this devil judge. Kaya naman ang sino man tumitingin sa ahas na iyon, ang nakikita nila yung diablo at sinasabi nilang nahatulan na ng Diyos ang diablo. Same, we need to understand when you see the cross, you just believe devil are the judge on the cross. At yan din ang dapat natin maranasan na kapag nakikita natin ng krus, nahatulan na ng Diyos ang diablo. And then you can be free. At kayo lalaya. Even though you have sinned through repentance, and then you can be free. Nagkakasala man tayo, pero sa pamagitan ng ating pagsisisi, tayo magiging malaya. For the direction, you have to join to circumcision of the Christ. Para sa muling pagkabuhay, kailangan natin makasama sa pagtutuli ni Kristo. We have to really separate from the devil. Na kailangan natin mahiwalay sa diablo. To the circumcision of Christ, we have to really separate from the Sa devil. pamamagitan ng pagtutuli ni Kristo, mahiwalay tayo And sa then we diablo. can join the resurrection of Jesus At Christ. makakasama tayo doon sa muling pagkabuhay kasama ni Kristo. All together, let's shout 3 times. Oh my soul, overcome. All together, let's pray. Tayo po'y sisigaw ng Oh my soul, overcome. At tayo po'y mananalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Amanangin natin sa lahat sapagkat binigyan kami ng pagkakataon upang makita namin ang kasalanan sa aming mga kasalanan. Salamat din kayo ng Diyos sapagkat ikaw mismo hinatulan mo ang diablo. Hinatulan mo ang kaaway sa Diyos. Buhay kayo ng Diyos upang ang aming mga makasalanan matawan ay lumaya mula sa kasalanan upang lumaya kami sa katulan kayo ng Diyos. Kaya kung mamatay kami kasama ni Kristo, hindi lamang ang aming datihang pagkatao, kundi kasama ang aming mga kasalanan katawan ay mamatay doon sa krus ng Panginoon God. Sapagkat ikaw ang nagsabi sa amin na malaya na kami, ligtas na kami sa katulan. Kaya malaya mo makatuon kami lagi doon sa krus, Panginoon God, na kung saan ito ang pagtutuloy ni Kristo sa buhay ng maso sa amin. Huwag mo kami pababayaan mamuhay sa aming datihang pagkatao. Huwag mo hayaan mamuhay kami sa aming mga kasalanan katawan. Hayaan mo lagi kami, Panginoon Diyos, manalig, Panginoon Diyos, sa pagtutuloy ni Kristo upang mahiwalay kami sa diablo at magawa namin ang lahat ng layunin ng
ginagawa at gagawin po namin sa iyong harapan. Help us, O Lord God, to be free. Help us, O God, to live according to your word and according to your will, Panginoong Diyos. Huwag mo pababayaan maghari sa amin ang gawa ng Diablo. Huwag mo hayaan maghari sa amin ang Diablo, Panginoong Diyos. Patawad, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga nagawa kasalanan. Patawad po sa lahat ng mga nagawang karumihan, Panginoong Diyos, dahil sa Diablo, Panginoong Diyos. Kaya ang mga kaligtasan ito at nais po namin, Panginoong God, magmanifesto sa buhay ng bawat po sa amin. Huwag mo hayaan naman na malipit kami ng mga kasalanan ng katawan. Huwag mo hayaan malipit kami ng aming datiyang pagkatao. Huwag mo sa kailangan mga maghari sa maging sa aming mga kahinaan. Ikaw, Panginoong Diyos, ang magbigay kalakasan at magbigay ng lubos at tunay na katagumpayan sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po ang tinapin namin, Panginoong God, na sa gabi ito patuloy mo kami tinuturuan, patuloy mo kami na binubuksan, at patuloy mo kami binibigyan ng pagkakataon na umasa sa iyong krus, at patuloy na magpako, Panginoong God. Kasama mo ang aming Panginoong Jesus, kasama ng aming datiyang pagkatao, kasama ng aming mga kasalanang katawan, Panginoong God, na inaalipin ang anumang gawa ng Diablo. Kumakami ang ininalagay ng Diablo sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, tinaasahan po namin, patutulungin mo ang lahat ng aming mga panalangin, at hindi mo kami pababayaan, Panginoong Diyos, na patuloy, Panginoong God, maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang nais at hangarin namin ay makasama sa muling pagkabuhay, makasama kami doon sa iyong kaharian, makasama mo upo sa iyong trono, at ikaw lamang ang maghahari at gagawa sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang paghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iharap sa mahigpit ng pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. See you next day.